Magandang araw mga kababayan. Welcome. Pag-usapan natin extradition at extradition treaty. Yan po yung mga bukang bibig ng ating mga kababayan ngayon dahil nga po sa inilabas na request ng United States of America na i-extradite itong si Apollo C. Quiboloy upang humarap sa korte nila at patunayan ang kanyang pagiging inosente o kung ba siya ay guilty sa mga asuntong isinampa sa kanya. Pero bago po yan mga kababayan, bago natin sama-samang pag-aralan, sama-samang may matutunan dito sa ating tatalakayang ito, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like mga kababayan. So, umpisahan natin sa tanong na ano ba ang extradition? Ang extradition mga kababayan, ito yung paggiling ng isang bansa para sa isang individual na nasa ibang bansa, alimbawa, sa pagkakataong ito, Pilipino, ano, may isang bansa na nagre-request sa isang Pilipino na dalhin siya doon sa bansa nila para humarap sa pananagutan na dapat niyang harapin, mga kababayan. So, yan yung extradition. Ano yung extradition treaty? Yun naman po yung kasunduan ng dalawang bansa. Kailangan to may kasunduan yung dalawang bansa para maisakatuparan at maipatupad yung extradition, yung pagpapadala doon sa hinihiling na tao na iharap sa bansa nila. Halimbawa po sa pagkakataong ito yung Pilipino may nagawang krimen sa Amerika, kaya humihiling yung Amerika na ipadala doon yung Pilipinong yun para humarap sa hukuman nila. So mangyayari lamang yun kung mayroong extradition treaty. May kasunduan yung dalawang bansa, Pilipinas at Amerika sa pagkakataong ito. So mayroon tayong Presidential Decree 1069 mga kababayan. Dito nakalagay doon yung mga panuntunan. At meron din tayong, tandaan po natin yung US and Philippines Treaty natin, 1994 po yan na napirmahan at naisakatuparan. Ito pong extradition treaty po mga kababayan, hindi po nangangailangan ito ng pagpasa ng Senado ng anumang batas o approval ng Philippine Senate. Hindi yan kailangan. Ito po ay executive decision. Kumbaga, yung presidente ang nagde-decide kung papasok ba tayo sa isang treaty sa isang bansa. Anumang bansa yung kanilang kadil, ano? Sa pagkakataong ito, Amerika nga at Pilipinas ay mayroong treaty 1994 pa mga kababayan. So, pag-aralan po natin ngayon, ano ba yung mga requirements para maisakatuparan yung pagpapadala sa isang tao kapag nag-request na yung bansa o requesting state para ipadala sa kanila yung taong gusto nilang managot sa hukuman nila. Ang una po mga kababayan, dapat yung krimen o yung asuntong kinakaharap nung taong yon, sa pagkakataong ito si Quiboloy, dapat yung krimen na isinampas sa kanya doon sa Amerika ay krimen din dapat na itinuturing sa Pilipinas. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa po sa pagkakataong ito, ang kinaso sa kanya kung di tayo nagkakamali ay sex trafficking with force, sex trafficking with children, fraud, coercion at kung ano-ano pa. So, dapat yung mga binanggit kong mga krimen, dapat sa Pilipinas ay tinuturing din yung mga krimen. Sa pagkakataong ito, yung sex trafficking at yung fraud at yung coercion, yung mga yan, talagang krimen sa Pilipinas. So, dalawang bansa ngayon ang parehong may standard ng batas at parehong nagsasabing krimen sa kanilang bansa yung mga asunto ni Quiboloy. So, yung isang requirement ay pasok na siya. So ano po yung pangalawang requirement? Dapat po the charges are punishable by more than 1 year. So dapat po ang penalty mga kababayan ng ikinaso ay may penalty na more than 1 year na pagkakabilanggo. Of course, yung kasong human trafficking or sex trafficking mga kababayan, mabigat yan. Actually sa international law, yan sa mga international community, isa yan sa mga masasabi nating top 3 o top 5 na talagang pag yan ang inasunto sa'yo, talagang babantayan ka ng bawat bansa. Hindi biro yung kasong yan, mga kababayan. So obviously, mabigat ang parusa niyan. Sa Pilipinas, may reclusion perpetua. Yung iba namang bansa, merong mga death penalty at kung ano-ano pa. So, capital punishment, kumbaga, mga kababayan. So, pasok pa rin siya dun sa dalawang requirements na yon.
So ano po ang susunod diyan? Ano ang proseso para maisakatuparan yung treaty, yung extradition, yung request ng Amerika sa Pilipinas? Of course, unang-una na nangyari na nga, pinadala nila ang request sa Department of Foreign Affairs, DFA. Kapag nasa DFA na at nakita ng DFA na lahat ng attachments, documents, lahat ng requirements sa hinihiling ah, inihiling ng US pasok na, excuse me, pasok naman at tama, ipapadala ngayon nila sa DOJ yan, Department of Justice, which is na ipadala na nga kahapon, mga kababayan. At pag nasa DOJ na, yun na yun, mga kababayan, aalamin na nila yung proseso. Pero tandaan po natin may rules on extradition proceedings, mga kababayan. Dito, pwedeng mag-apela si Kibuloy. Pero dadaan muna to sa korte ng Pilipinas, no, RTC, kasi may yung kaso niya nasa Pasig trial no, Regional Trial Court, mga kababayan. So kapag doon sinabi ng korte na tama at pwede nang ipadala yan, pwede siya umapela sa Court of Appeals. Pero yung Court of Appeals, sabi sa batas, meron lamang 90 days para mag-decide. So, obligado sila, 3 buwan mag-decide siya, mga kababayan. So, ano bang mga options ng Pilipinas para dito sa request ng Amerika? Ano ba mga options? Una, ang option diyan is yung temporary surrender. Ano? Ibigay na ang kustodiya kay Apollo Kibuloy sa Amerika, tayaan na natin sila doon ang humatol, gumawa ng paglilitis. Sa bagay, yung iba nga sinasabi nila doon hindi maiimpluwensyahan 'di po ba? Kasi pag dito sa Pilipinas, mga kababayan, posible pag iba na presidente, iba na takbo. No, malakas na naman, 'di ba, mga kababayan? Pero doon, kahit magpalit tayo ng presidente, mananagot siya sa dapat niyang panagutan, 'di po ba? So ano yung pangalawang option? Yung tapusin muna kasi may mga pending cases siya Kaya nasabi ko kanina, meron siyang mga kaso sa Pasig, sa Regional Trial Court ng Pasig, mga kababayan. Puwede nilang gawin na tapusin muna yon at kung matatapos, kung ano magiging hatol, sa kanila aaksiyunan itong request. Ano ang tawag diyan, postponement ng extradition request kumbaga. Pero ang bottom line dito, mga kababayan, executive pa rin ang magde-decide, yung presidente. Kaya nga ano, mga kababayan, yung sinasabi nilang weak si BBM, pero in fairness to him, talagang yung untouchables, mga hindi matinag-tinag no'n, talagang pinagpapakulong niya 'no. Maganda rin pag-usapan, mga kababayan, hahapyawan lang natin. Yung pinagkaiba kasi nagtataka yung iba, bakit si Duterte dinala agad doon sa The Hague, hindi naman dinala sa RTC. Ano ba po bang pinagkaiba ng kaso ni Duterte at ni Kibuloy? Ang unang pinagkaiba niyan, mga kababayan, doon po kasi sa kaso ni dating Presidente Duterte, meron po tayong Republic Act 9851, ano? Doon sinakasaad kapag may International Tribunal Court o International Tribunal na dumidinig sa kaso ng isang individual, halimbawa, crimes against humanity kay Digong Duterte, ang option ng Pilipinas, i-surrender siya sa ICC o gawin ang proseso ng extradition. Pero ang nangyari nga doon ay sinurrender siya kung lumalabas, mga kababayan. At ang pangalawang pinagkaiba, ang nag-request kay Duterte ay korte, International Criminal Court, ICC. Pagdating naman dito kay Kibuloy, ito ay dahil nga ito ay extradition treaty, ang nagre-request dito ay estado, state. Sa pagkakataon nga, yung Amerika ang nag-request. Ayan, mga kababayan, sana may natutunan tayo sa maikli nating video na to, mga kababayan. Hanggang dito po muna. Kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, comment at like. Maraming pong salamat, mga kababayan.